Dahan-dahan kaming napaatras ni Insan. Dahil sa laki ng asong yun na animoy, parang batang kalabaw. At sa laki noon ay talagang kitang-kita ang bulto nito sa dilim. Tulad ng napag-usapan namin ay walang sabi-sabing kumaripas na kami ng takbo. Wala pa rin kasing kabahayan sa parting yon. Kaya naman nilamon na naman ako ng takot. Habang tumatakbo kami ay nauna na sa amin si Batik. Takot na takot din ito't nagtatatahol pa habang tumatakbo. Hindi na nga kami maganda mayaw sa pagsigaw habang tumatakbo. Nagbabaka sakaling may makarinig sa amin at tulungan kami. Ramdam namin ang mga yabag ng paa nitong nakasunod sa amin na, lalo na ang napakabigat niyang presensya at ang napakabaho nitong amoy na humahalo sa hangin. Wala nang lingon-lingon pa ang ginawa namin noon. Takbo lamang kami ng takbo para makarating ng mabilis sa bahay. Pero sa ginawa namin ito, ay hindi namin sukat akalaing napakabilis pala ng nilalang. Nang maramdaman kong malapit na ito sa amin ay nakita kong biglang tumigil sa pagtakbo ang alagang aso ni Iko. Humarap ito sa likuran namin. Nag-aangil na sinalubong ng nilalang. Dahil sa takot ay hindi na namin naisip ang bitbitin si Batik. Tuloy lang kami sa pagtakbo. Napatigil na lamang kami nang marinig namin ang boses ni Batik na nakikipagdumugan na sa nilalang na yon. Nang lingunin namin ang pinanggalingan namin, ay doon namin nakitang pilit na hinaharangan ng alagang aso ni Iko ang nilalang na ito. Nag-aangilan ang dalawa na animoy. Kahit si Batik ay napakabangis Napatigil na lang talaga kami ng pinsan ko sa pagtakbo. Nang makita naming nilapa ng nilalang ang walang kalaban-labang alaga ng pinsan ko. Paano ba naman kasi? Doble-doble ang laki nito kaysa sa aso ni Iko Kahit anong tawag namin hindi naman nakikinig si Batik sa amin at handa talagang ipagtanggol ang amo niya. Babalikan pa sana namin ni Iko ang aso ng sa walang ano-ano huli na ang lahat. Tanging pag-atungal na lamang ang uling narinig namin mula sa kanya. Napasigaw ang pinsan ko nang makita niya yon. Nakita ko pa ang panginginig ng buong katawan nito sa labis-labis na emosyong nararamdaman. Hindi naman kasi namin sukat akalain na gagawin yon ni Batik. Magpahanggang ngayong kasalukuyan hindi ko talaga makakalimutan ang imahe ng aso sa utak ko. Habang kagat-kagat ito sa batok ng mabangis na nilalang. Parang laruan lamang ito na itinapon niya. Nalaki na lamang ang mga mata ko nang makita kong tumalapon sa harapan namin ang alagang aso ng pinsan ko. Wakwak ng likuran nito. Doon ito sinakmal at pinuruhan ng aswang. Kaya naman halos lumabas na ang butot mga laman loob nun. Nang mga sandaling ito ay noon ko lang nakitang nagpupuyos sa galit ang mga mata ni Iko. Walang ano-ano ay naramdaman ko na lamang ang biglang paghawak niya o pag-agaw sa hawak kong balisong. Sa bilis ng pangyari ay nakita ko na lang na sinusugod na nito ang nilalang. Sa taranta ko ay dali-dali akong naganap ng pwede kong ipanlaban din dito. Nakahanap ako ng kahoy sa gilid ng daan ko kaya't mabilis ko itong tinampot at sinundan ng pinsan ko noon. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit sa kanya, nakarinig na ako ng boses na patungo sa kinaroroonan namin. Boses yun ng aking ama, kaya naman mas nilakasan ko pa ang pagsigaw ko at paghingi ng tulong. Habang ang pinsan ko naman ay tila ba wala na sa sarili at handa talagang makipagpatayan sa nilalang. Kahit anong tawag at awat ko sa kanya, ay hindi na talaga nagpapaawat si Iko. Maging ang asong kalaban niya ay hindi din ito nagpapatinag. Kaya naman sumugod na rin ako't pinagpapalo ng hawak kong kahoy ang aswang. Tinamaan ko ito sa likod pero tila ba wala lamang sa nilalang ang ginagawa ko't nakatuon pa rin ang atensyon nito sa pinsan ko na para bang siya talaga ang pakay ng nilalang na yon. Maya-maya lang din ay nakakita na ako ng liwanag na nagmumula sa flashlight ng sundan ko yon.
nakita kong ang aking ama na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kinaroroonan namin. Nang tamaan naman ng ilaw ang malaking aso, saka pa lamang ito nagkukumahog na nagtatatakbo pasuot sa palayan. Susundan pa sana ni Iko ang nilalang na yon, pero pinigilan ko siya at sinabing hayaan na. Baka mas lalo pa niyang ikapahamak kapag sinundan niya ito. Sa galit ng pinsan ko ay napasigaw na lamang ito at pinagmumurang nilalang. Napaiyak na din siya dahil hindi man lamang daw niya napuruhan ito at hindi niya na ipaghigante ang kanyang alaga. Wala na akong ibang nagawa kundi aluhin ito. Ramdam ko yung pigating nararamdaman niya dahil sa sinapit ng aso niya. Pero wala naman na kaming ibang magawa kundi ang isipin muna ang kapakanan namin. Nang malaman naman ng aking ama kung anong nangyari sa amin ay dali-dali niya na kaming pinauwi. Sumunod na rin na kami sa aking ama at bitbit ang walang buhay na si Batik. Dumiretso na kami sa bahay namin dahil mas nauuna yun kaysa sa bahay nila Iko. Nang makarating kami, ay hindi maiwasang magkaglo ang mga kalapit-bahay namin at ang pamilya nila Iko. Lalo na nang malaman ng mga ito kung ano ang nangyari sa amin ng pinsan ko at sa pinakamamahal nilang alagang aso. Sa galit ng mga ito ay nais pa sana nilang hanapin at galugarin ang baryo namin para maghanap ng nilalang na ito at mapagbayaran nito ang ginawang pagpatay kay Batik. Pero mariin ang tumanggi ang pinsan ko na naimasmasan na nun. Dala na rin sa takot na baka sila naman ang mapahamak, lalo na't bilog na bilog pa naman ang buwan. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang magpapaabot ng gabi sa daan? Hayan at nagbunga ang katigasan ng ulo mo. Sermon sa akin ni nanay. Hindi ko na nga napagtuunan pa ng pansin ang pananabon sa akin ng aking mga magulang. Mas natuon ang atensyon ko sa pinsan kong bakas na bakas sa muka, ang lungkot at sakit na nararamdaman. Hanggang sa makauwi kasi ito sa bahay nila kasama ang mga magulang at kapatid niya, ay hindi mawalay-walay sa bisig nito ang alagang aso na wala ng buhay. Yun pa lamang din kasi ang unang beses na nakita kong nagpagano ng pinsan ko. Sobrang naapektuhan ito sa pagkawala ng aso niya. Matapos ang pangyayaring iyon ay ilang araw din akong hindi nakapamasada dahil sa mga sugat at galos na natamo ko. Ultimong si Iko ay hindi din lumalabas sa kanilang bahay at ayon sa kanyang kapatid ay nagdadalamhari pa rin ito. May parte din kasi sa akin ng mga sandaling yon na sinisisi ko ang sarili ko na kung sana'y hindi ko iniwan yung pinsan ko, siguro hindi namin sasapitin ang nangyari. Pero hindi rin naman kaya ng konsensya ko kung ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng buntis naman ang mapahamak. Sa isip-isip ko pa noon, nakaligtas nga ako ng buhay. Meron ding buhay na nasawi dahil sa akin. Pero ang hindi mawala-wala sa isipan ko ay ang babaeng nililigawan ng pinsan ko. Hindi dahil sa may nararamdaman ako para sa babaeng yun o kung ano pa, kundi dahil yun sa nakita ko bago pa man kami sundan ng aswang papauwi. Nag-iwan yun ng malaking katanungan sa isipan ko at gusto ko itong itanong sa pinsan ko. Kung kilala at alam niya ba ang pinagmulan ng babaeng nililigawan niya. Isang hapon noon, habang nagmumuni-muni at nag-iisip ako ng kung ano-ano sa balkonahe ng bahay, nakita kong paparating si Iko. Seryoso ang itsura nito na akala mo may kaaway. Pagkarating niya sa balkonahe ay tahimik itong umupo sa tabi ko. Iniabot niya sa akin ng balisong na ginamit ko sa pagsaksak sa nilalang, na ng mga sandaling yun ko lang din naalalang nasa kanya pala. Halos mapuno na rin ang katawan niya ng benda at may mga dahon-dahon pang nakatali sa ilang parte, gaya ng dahon ng tuba-tuba na pampahupa na pananakit at pamamaga ng katawan. Inabot pa ng ilang minuto bago ito nagsalita. Hindi ko namang magawang unahan siya dahil natameme na rin ako at hindi ko alam kung paano at saan ako mag-uumpisa. Insan, salamat sa pagligtas mo sa akin dun sa aswang ah. Naku, wala kang dapat ipasalamat sa akin, Iko. Niligtas mo pa rin yung buhay ko. Pero, may hihingin sana akong pabor sa'yo. Ano yun, Insan? Hindi pwedeng mamatay ng ganun-ganun lang si Batik.
Alam mo kung gaano kahalaga sa akin yung alaga ko. Baka pwede mo akong tulungan. Anong tulong yung magagawa ko? Tugisin natin yung aswang. Alam kong nasugatan ko yun eh. Ikaw din, nasugatan mo rin yun, di ba? Kaya may palatandaan na tayo kung sino man yun kapag naging tao siya. Tulungan mo naman ako. Diretsahang wika niya. Habang nakatingin sa mga matakot, bakas na bakas dito ang pagiging seryoso. Hindi naman ako kaagad nakasagot dahil sa pagkabigla ko. Hindi ko kasi inaasahan ang mga sinabi niyang yon. Nang ibaling niya na sa malayo ang paningin niya ay nakita kong may namumuong mga luha sa mga mata nito. Nahalatang nagpipigil ng iyak at napapabuntong hininga na lang. Gagawin ko yung lahat na makakaya ko para matulungan ka, Iko. Wika ko. Naikinatingin niya naman sa akin at ikinangiti. Kahit na hindi kasi nito sabihin ay alam kong may kasalanan din ako sa nangyaring pagkasawi ni Batik. Batid ko rin na hindi lang basta alaga ang turing niya dito. Makalipas ang 3 araw ay balik pamamasada na ako. Hindi pa man gumagaling ng tuluyan ang mga sugat ko ay pinilit kong mamasada. Baka ipagamit na sa iba nimang dadong tricycle niya at mawala na ako ng trabaho. Nang mga araw na ito ay hindi pa rin humuhupa ang usapin sa aming baryo patungkol sa nangyaring pananambang sa amin ng aswang. Kaya naman halos wala nang nagpapaabot ng gabi sa labas ng mga kabahayan nila. Maaga na rin pumaparada ang mga kasamahan kong kapwa tricycle driver din. Habang namamasada nga ako, nagawi ako sa bayan. May nagpatid kasi doon na taga-baryo namin. Kaya naman para hindi masayang ang araw ko at kumita din ng malaki-laki, naghintay pa ako ng pasahero na nanggaling sa bayan pabalik sa amin o sa karatig baryo man lang. Sayang din kasi kung dediretso ako ng balik nang wala man lang sakay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging pasahero ko si Rita, ang nililigawan ni Iko. May kasama itong ibang lalaki at sa palagay ko, hindi niya lang ito basta-basta kaibigan. Kung makalingkis kasi ito ay animoy mag-asawa na sila. Nagtatawanan at naghaharutan ng dalawa. Dahil balot na balot ako ng mga oras na yon para itago ang mga sugat at galos ko. Pakiramdam ko ay hindi ako namumukha ni Rita nun. Kahit na tilulungan ko pa mga ito sa dala nila na ikarga sa bubungan ng tricycle. Habang lulan sila sa loob ng tricycle ko at binabagtas ko na ang daan patungo kung saan nakatira ang babae, rinig na rinig ko ang paghaharutan ng dalawa. Samantalang nung unang kita ko dito kasama ang pinsan ko, halos hindi makabasag ng pinggan dahil sa pagiging mahinhin. Bahagya akong nakaramdam ng pagkayamot sa dalaga. Pero magpaganon pa man ay pinilit ko nang itong huwag pansinin. Naawa man ako sa pinsan ko ay wala akong ibang magagawa kundi ang balaan lamang ito. At hindi ako pwedeng magpagitna sa kung anong relasyon ang binubuo nila. Nang makarating kami sa bahay ng babae, tinulungan kong magbaba ng gamit ang mga ito. May iilang gamit kasi silang inilagay sa bubungan ng tricycle ko. Kaya bilang driver, ako ang nagbaba nun. Akmang magbabayad na si Rita nang dumukot ito sa bulsa ng suot niya. Bahagyang bumaba ang damit niya sa balikat nun. Napakunot ang noo ko nang makita kong may malaking sugat ito doon na natutuyo na. Nang mapansin naman niyang nakatingin ako sa balikat niya, pabagsak niyang iniabot sa akin ang bayad niya. Malamig niyang sinabi sa akin na huwag ko na daw siyang suklian at nagmadali na itong naglakad papasok sa loob ng bakuran nila. Hindi na ako nagsalita pat agaran na rin akong sumakay sa tricycle at pinaandar ang motor. Pilit kong ikinakalmang sarili ko ng mga sandaling yon. Bigla na lang kasing kumabog ng malakas ang dibdib ko na parabang may hindi magandang mangyari. Hindi lang kasi ang sugat sa balikat ng dalaga ang napansin ko nun, kundi maging ang mga galos nito sa braso at kamay na noong unang kita namin ay wala naman. Nasabi ko pa nga makinis ang balat ng dalaga nun, di ba? Dahil yun naman talagang nakita ko at hindi yun pangbabastos. Habang papauwi na ako sa baryo namin ay napakaraming katanungan na naman ang namuo sa isipan ko.
Hanggang sa natapos na lamang ang araw na ito, ni isa sa mga tanong ko, hindi ko na binigyan ng kasagutan. Hindi ko din kasi nakita ang pinsan ko at napag-alaman kong may nilakad ito. Nang sumunod na araw, pumutok na naman ang balita sa lugar namin na may natagpo ang bangkay sa kakahuyan sa kabilang baryo. Nasagap ko yun dahil lang din sa isang kakosa ko sa paradahan. Dala ng kuryosidad ay nagtungo ako sa kabilang baryo para makiusisa nun. Kasama ko yung pinsan ko ng araw na ito. Dalawa kaming nakiusyoso sa barangay kung nasaan ang katawan ng namatay. Pagkarating namin doon ay wala na halos ibang tao. Tanging mga tanod na nagbabantay na lang doon. Kilala niyo ba yung taong yan? Kaano-ano kayo niyan? Tanong ng tanod. Pwede po bang makita muna? Baka ho kasi nagkakamali lang kami. May kamag-anak kasi kami nawawala at hindi pa nakakauwi eh. Tugon at pagsisinungaling ko sa lalaki na may kaedaran na. Sige, basta huwag kayong mabibigla ah. Kalunos-lunos talaga yung sinapit ng taong yan at maraming nagsasabi na hindi daw kung anong tao o hayop ang may kagagawa ng pagkamatay niya. Paliwanag ng tanod sa amin habang papasok kami sa isang silid kung saan nakaratay ang bangkay. Nang makarating kami doon at tuluyan nang naipakita sa amin ang katawan ng patay, gulat na gulat ako. Walang iba yon kundi ang lalaking kasama ng babaeng si Rita noong nagdaang araw lang. Kilala nyo? Tanong pa ulit ng tanod sa amin. Grabing takot at kilabot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Idagdag pang puno ng sugat ang katawan ng mukha nito at animoy nilapa ng mabangis na hayop sa gubat. Tanging pag-iling na lang ang nagawa ko't hinila na paalis ang pinsan ko. Pakiwari ko'y nanindig talagang lahat ng pwedeng tumindig sa katawan ko noon. Lalo na ng pagkalabas namin ng barangay. Naroroon si Rita. Nakadistansya lamang ito, hindi kalayuan at para bang may inaabangan kung ano mula sa barangay. Nagtama pa ang paningin namin at pailalim na naman ito kung makapukol ng tingin sa akin. Uwi na tayo, pinsan. Pag-aaya ko kay Iko at agarang sumampa sa tricycle. Sandali lang, tol. Puntahan ko lang si Rita. Sambit nito at akmang lalapitan na niya ang dalaga nang bigla na lang itong umalis at nagmamadali sa paglalakad. Makailang ulit pa itong tinawag ni Iko. Pero tila nagbingi-bingihan lamang ang dalaga hanggang sa makalayo ito. Paano ko nasabi? Sobrang lakas lang naman kasi ng pagkakasigaw ng pinsan ko sa pangalan ng babae. 3 beses niya pa itong tinawag. Kaya kung hindi ka talaga bingi, imposibleng hindi mo ito marinig. Anong problema nun? Mahinang tanong pa niya nang sumakay na siya sa motor. Mukhang hindi ka narinig. Halika na. Sambit ko. Habang pabalik kami sa baryo namin ni doon ko sinabi sa pinsan ko ang mga hinala ko sa babaeng nililigawan niya. Insan, sigurado ka bang kilalang kilala mo si Rita? Hindi naman ito kaagad nakasagot sa tanong ko't napabuntong hininga na lang. Hindi naman sa paninira, tol ah. Malakas talaga yung kutob kung kakaiba yung babaeng napili mo. Isa pa yung patay na pinuntahan natin. Kasama niya kahapon yun. Nung gabing dinubog ka din ng aswang, nakita ko si Rita. Sinisabi mo bang yung nililigawan ko, yung aswang na pumatay sa alaga ko? Hindi ko masisiguro ang sagot sa katanungan mong yan kung hindi natin mapapatunayan. Saglit kaming natahimik habang pabalik sa lugar namin. Kaya naman inakala kong hindi ako paniniwalaan ni Iko. Pero nang makarating kami sa paradahan ng tricycle, ay sinabi nitong dapat na naming pagplanuhan kung paano mapapatunayang aswang ang babaeng nililigawan niya. Hanggang sa maisip nga naming palihim na punta nito sa bahay nila ng 10 oras ng gabi. Nang sa ganoon ay kami mismo ang makakapagpatunay kung totoo nga bang hinala ko sa babae. Nung unay nag-aalinlangan pa si Iko dahil malaki talagang pagkakagusto niya sa dilag. Pero hindi naglaon ay mas nanaig sa kanya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng alaga niya.
Isa pa'y nais niya ring mapatunayan kung nagsasabi ba ako ng totoo. Nang araw ding yun ay sinadya naming puntahan ang bahay na manggagamot sa lugar namin, si Mang Juanito. Pagkarating namin sa kinatitira nito ay naabutan naming may mga ginagamot pa siya. Kaya naman saglit pa kaming naghintay para makausap ito. Inabot din kami na mahigit 1.5 oras sa pag-aantay bago natapos ang lahat ng ginagamot niya. Ano't na parito kayo, Mando? Iko? Nagkatinginan pa kami ni Iko at nagtutulakan kung sino ang sasagot sa manggagamot. Nang sikuin ako ng pinsan ko'y wala na akong nagawa kundi ang magsalita. Ano kasi, Mang Juanito? Gusto sana naming magtanong. Nagtatanong ka na? Ay, tungkol po sa aswang yung sadya namin dito. May gusto po kasi kaming malaman tungkol sa mga aswang. Hindi po ba, hindi na bago dito sa baryo natin yung mga usapin patungkol sa kanila? Ano naman ang gusto nyo malaman tungkol sa kanila? Kung ano po'y mabisang pangontra at paano malalaman ng aswang yung tao? Napakarami. Hindi mabilang sa kamay ang mga pangontra labang sa mga aswang na yan. Napakarami ding paraan para malaman mo kung aswang ang isang tao na kaharap mo. Pero sa kabila ng napakaraming yun ay napakatuso ng mga aswang. Sa panahon ngayon ay magagaling na silang magbalat kayo. Kung kaya't mahirap na silang tukuyin ngayon kung normal na tao lang kayo. Mahabang wika ni Mang Juanito na ikinakunot ng noo ko. Dahil wala naman siyang sinagot sa mga tanong ko noon. May idea ba kayo kung sino ang aswang na tumambang sa inyo? Hindi naman kami kaagad nakasagot at nagkatingin na lang. Mukhang meron. Kung gano'n ay puntahan nyo ito sa bahay niya ng 10 oras ng gabi. Sa likuran kayo pumuesto at hindi lumalabas mula sa harapan ng mga aswang tuwing sasapit ang gabi. Hindi na nga namin natuloy pa ang pag-uusap nang bigla na namang may dumating na magpapagamot. Kaya naman nagpasalamat na lamang kami sa mga impormasyong nakuha namin at nagpaalam na rin. 11:00 ng gabi. Nagkita kami ni Iko. Gaya ng napag-usapan namin ay may bitbit itong mga pangontra sa aswang. Asin, suka, kalamansi. Nakasukbit din sa bewang nito ang tabak ng kanyang ama. Handang-handa na itong sumabak sa gera. Habang ako naman balisong lang ang dala ko at ang langis na binigay ng aking ina. Ayon kasi kay nanay, mabisang pangontra umano ang balisong na parating kong dala dahil gawa ito sa tanso at isa daw yun sa mga kinatatakutan ng mga nilalang. Dahil sa oras umano na masugatan ang mga ito, gamit ang tansong balisong, ay tiyak na matagal yung maghilom. Ang langis naman na bigay niya ay mabisang palatandaan umano na may aswang sa malapit dahil kumukulo ito kapag may masamang nilalang. Kahit hindi ko pa talaga yung nakikitang kumulo ay dinala ko na rin ito't nagbabaka sakaling totoo nga ang sinasabi ng aking ina. Kung sakaling totoo nga yun ay magiging malaki ang tulong nito sa amin ng pinsan ko. Tara na tol, pag-aya ni Iko nun. Nagpatiuna na itong naglakad kaya naman sumunod na rin ako sa kanya. Habang naglalakad kami sa madilim na shortcut na daan patungo sa kabilang baryo, ramdam namin ang tensyon sa paligid. Kinakabahan man ay pilit kong ipinagsawalang bahala yon. Bawat kaluskos na naririnig namin sa paligid ay napapalingon talaga kami para usisain kung ano ba yon. Baka kasi masalisihan kami at mayari kami ng wala sa oras. Panay din ang tingin ko sa hawak-hawak kong bote na naglalaman ng langis. Kalmado naman ito at hindi kumukulo. Kaya sa isip-isip ko'y baka mga hayop sa gubat lamang ang naririnig naming kaluskos sa paligid. Makalipas ang mahaba-habang lakaran, nakarating na kami sa kabilang baryo. Sobrang dilim na ng paligid dahil wala pa namang mga poste ng ilaw doon. At maging ang mga ilaw sa kabahayan ay panaka-naka lang. Magpaganon pa man ay nagpasya kaming wag nang gumamit ng flashlight nang sa ganon ay hindi kami makabulabog. Habang papalapit kami sa bahay ng babaeng nililigawan ng pinsan ko, papalakas ng papalakas ang kabog ng dibdib ko noon.
Sa kabang nararamdaman ko nga ay wala na ang atensyon ko sa bote ng langis at nailagay ko na ito sa bulsa ng suot-suot kong salawal. Malapit na tayo, insan. Siguro dito na muna tayo maghintay at magmatyag. Tanaw ko na yung bahay nila eh. Pabulong na wika ni Iko. Lumapit pa tayo ng konti, sabi ko. Pero nang akmang lalakad na kami papalapit, bigla na lang may malaking aninong dumaan sa itaas namin. Malaking ibon yun. Kaya naman dali-dali kaming napayuko at nagtago sa isang puno na may malalagong damo. Nang tingalain ko ang itaas namin, nakita kong patungo sa bahay ng nililigawan ni Iko ang malaking ibon na ito. Dumapo ito sa bubungan ng walang kaingay-ingay. Kahit na kasi madilim ang paligid ay maliwanag naman ang kalangitan dahil sa buwan. Saglit kaming nagkatinginan ni Iko at nagpapakiramdaman sa isa't isa. Maya-maya ay sinenyasan ako nitong mas lumapit pa nga sa bahay ng dalaga. Kahit na natatakot ay dahan-dahan nga kaming mas lumapit pa dito. Gaya nga ng sinabi ni Mang Juanito sa amin, ay pumwesto kami sa may likuran ng bahay kung saan tanaw namin ang pinto doon. Tagaktak na ang butil-butil na pawis ko sa noo dahil sa kabang bumabalot sa akin. Lalo na nang makarinig ako ng mahihinang huni ng wakwak sa paligid na para bang bumubulong na lang. Nang makalapit na kami sa likuran ng bahay ni Rita at nang kapain ko ang aking bulsa, laking pagtataka ko ng iyong bote ng langis. Basa na. Dali-dali kong dinukot ang bote at inilabas ito mula doon. Doon ay nakita kong kumukulo-kulo ang laman nito at umaapaw na sa lalagyan na naging sanhi kung bakit basa ng bulsa ko. Kaya naman mas lalo pa akong binalot ng takot at kaba. Dahil totoo nga ang sinabi ng aking ina na kumukulo ang langis kapag may malapit na aswang. Nang ipakita ko ito sa pinsan ko, napailing na lamang ito at mababakasan na rin ang takot at pangamba sa mukha. Ano, Iko? Tutuloy pa ba tayo? Tanong ko. Bigla na lang din kasing nawala ang tapang ko ng mga oras na yon. Tuluyan na akong nilamon ng takot at kaba dahil hindi ko akalaing totoo palang hinala ko. Maghintay pa tayo. Kailangan makita mismo ng mga mata ko yung sinasabi mo. Tugon ng pinsan ko noon. Wala na nga akong nagawa sa naging desisyon niya. Saglit pa kaming naghintay sa pinagkukublihan namin na ilang di pa na lang ang layo sa bahay ng nililigawan niya noon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita naming lumabas ng bahay ang dalagang si Rita. Saglit pa akong napapikit na makita kong wala itong saplot ni isa sa katawan. Agaran din naman akong napabalik sa tingin ng bigla akong hinila ng pinsan ko't dahan-dahan itong naglakad. Nang tingnan ko kung nasaan ang babae, ay nakita kong naglalakad din ito patungo sa likod ng bahay. Doon ko lang din napagtantong may bitbit pala itong maliit na batya. Habang palihim at maingat naming sinusundan ng dalaga, ay bigla na lamang itong huminto sa paglalakad. Dali-dali naman kaming nagkubli ulit pero tanaw pa rin namin ang babae. Nakita kong dahan-dahang luminga-linga ito sa paligid na parabang sinisiguradong walang tao noon. Sa isip-isip ko pa noon, yari talaga kaming magpinsan kapag natunugan nitong minamanmanan namin siya. Maya-maya'y nasipat kong dahan-dahang ibinaba sa lupa ni Rita ang bitbit niyang batya. Kasunod noon ay lumuhod ito at walang ano-ano'y nilantakan niya ang laman ng batang yon. Na nang mga sandaling yon ko lang napagtantong may laman pala. Kitang-kita kong malaaso ito kung kumain na para bang gutom na gutom at may kaagaw. Humalo pa sa hangin ang amoy ng kinakain niya na kamuntikan ng magpabahin sa akin. Napakabaho. Malansa na animoy sariwang dugo at karne. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili ko dahil kung hindi, talagang katapusan na namin ni Iko. Inakala kong makakaalis kami ng matiwasay sa lugar na yon dahil nakita na mismo ng mga mata namin
at napatunayang aswang nga ang babaeng nililigawan ng pinsan ko. Pero nang ayain ko nang umalis ang pinsan ko, ay halos mawindang ako sa ginawa niya. Sa hindi ko malamang dahilan at kung ano bang nakain itong ni Iko, ay bigla na lang inilawan ni Iko ito gamit ang dala naming flashlight. Ang babaeng sarap na sarap sa pagkain ng hilaw na karne, nang tamaan ng ilaw, saglit na nasilaw. Sa takot ko nang makita ang hubad-hubad nitong payat na katawan at halos mapuno na ng sugat, ay pakiwari ko'y tinakasan na ako ng kaluluwa. Umangil ang babae na para bang asong galit na galit. At sa isang kurap lang ng mga mata ko, bigla itong nagbagong anyo. Nang makita ko ngang naging kawangis ito ng nilalang na dumumog sa pinsan ko noon, ay mas mabilis pa sa 4:00 hinila ko sa ikot ko maripas ng takbo. Nawala na sa isip ko noon ang bote ng langis na hawak-hawak ko at hindi ko na alam kung saan yun nagpunta. Makikipagbuno pa sana si Iko sa aswang, pero hindi ko na ito hinayaang gawin niya yon. Mas malaki pa ako sa kanya, ay walang kahirap-hirap ko siyang nakalagkad patakbo papalayo sa bahay nila Rita. Nagsisisigaw na rin ako ng mga oras na yun at humihingi ng tulong. Ramdam na ramdam ko kasi may humahabol sa amin. Habang tumatakbo ay nakikita ko rin ang napakalaking anino ng ibon sa impapawid na hinahabol kami. Kaya naman hindi ko na tinangkapang magtapang tamangan dahil tiyak kong nasa teritoryo kami ng aswang. At kapag nanlaban kami ay batid kong wala kaming kalaban-laban sa mga ito. Mas binilisan pa namin ang pagtakbo nang makita naming malapit na kami sa may mga kabayan. Halos walang mapagsidlan ang takot at kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kulang na lang liparin ko na yung daan makarating lang kami sa mataong lugar. Habang ang pinsan ko naman, galit na pinagmumura ang mga aswang na humahabol sa amin. Rinig na rinig pa namin ang mga nakakapanindig balahibong ingay na ginagawa ng mga ito. Nang tuluyan na kaming makarating sa mga kabahayan, walang ano-anong pinagkakalabog ko ang pintuan ng mga bahay doon. Wala na akong pake, kahit na alam kong nakakabulabog kami. Ang mahalaga sa akin ay makaligtas kami sa tiyak na kapahamakan. Hanggang sa nagising ang mga tao at natataranta din ang mga itong pinagbuksan kami noon. Ang iba pa nga nagsipagsindi ng sulo at nagsilabasan sa mga kabahayan. Takang-taka ang mga ito kung anong ginagawa namin doon sa 10 oras ng gabi. Nang sabihin naman namin sa kanila ang dahilan, laking pagtataka ng mga ito. Ayon sa kanila ay wala naman umanong nakatira pa sa dulo ng baryo nila at matagal na umanong abandonado ang bahay doon. Takot na takot kami ni Iko nang malaman namin ito. Makaraan ng ilang minuto ay bigla na lang bumulahaw sa paligid namin ang napakalakas na huni. Hindi lamang iisa ang huni na yon. Marami. Nang marinig din ng mga taga-baryo ang huni nito ay nagsipaghanda ang mga ito't tumawag ng barangay. Rumonda ang mga tanod at kalalakihan sa baryong yon, habang ang iba naman ay sinamahan kami papauwi sa amin. Ligtas naman kaming nakauwi, Sir Seth. Magmula noon ay naniniwala na talaga ako sa mga kwento-kwento sa lugar namin. Hindi man namin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Batik. Laking pasasalamat pa rin namin dahil kung hindi sa alaga niya, ay hindi namin malalamang aswang pala ang dalagang nililigawan ni Iko. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, ayon sa pinsan ko, hindi na niya muli pang nakita si Rita. Maging ang mga taga-kabilang baryo ay nagpasyang tibagin na lang ang bahay na pinananahanan nito. Nang sa ganon ay walang sino man ang tumira pa doon. Doon ko lang kasi napag-alamang matagal na palang abandonado ang bahay. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko nung unang kita ko pa lang sa bahay na yon.